at sa aming pagdaloy pagpalain ang mga buhay namin, O Diyos, ang mga buhay namin. Kayo po lahat ay tumayo sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Mula po sa awit 8, Ikaw, O Yahweh, Panginoon namin, laganap sa lupa ang iyong luling. At hanggang sa langit, laging pupurihin. O Panginoon, buong puso kita masasalamat. Tayo po ito namin. Aming Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan, walang anumang bahid ng anumang kapintasan. Kayo po ay aming pinagsasamatan at itinataas sa umagang ito. Panginoon, nais po namin na Ikaw ang aming mabigyan ng karangalan mula po sa aming mga panalangin, mula po sa aming pag-aawit, na lalabas sa aming bibig, Panginoon. Ikaw ay aming madakila na mabigyan ng Panginoon. Nais din po namin, Panginoon, na sumamba sa inyo sa umagang ito na walang anumang kapintasan. Kaya kami ay lumalapit, humingi ng habag sa inyo. Bigyan niyo po, Panginoon, ang paglilinis sa aming mga puso, ang aming mga isip, Panginoon. Nilalapit mo namin ang aming mga buhay sa umagang ito sa inyo, Panginoon. Mula po sa mga pagsalangsang Panginoon na nagagawa namin sa inyo. Kayo po ang nais namin na magbigay ng kalinisan upang maging Panginoon, ang aming pagsamba sa inyo. Walang anumang balakid, Panginoon, sa pagbibigay namin ng pagpunan sa inyo. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa umagang ito. Ikaw po ang aming buhay. Maraming salamat po sa paglilinis. Salamat po sa lahat, Panginoon, sa pangalan po ng aming Diyos. Makapangyarihan sa amin. Sa pangalan ng Jesus. Manatili po tayo sa pagkakatayo at tayo po ay sama-sama na magpuri sa ating Panginoon. Huwag po tayo mag-atubili na ibo ang ating mga bibig. Gamitin po natin ang ating mga kamay sa pagbibigay ng papuri sa ating Panginoon. Amen. Sige po, tayong lahat ay maghanda na sa pagsamba. Pupunuin po natin ang umabot ito ng pasasalamat sa Panginoon. Amen po ba?
sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. May pagsubok, may pagsubok man.
sumasamba natin ang aming nadarama. Sa tuwing kapiling ka, Ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. ikaw lamang ang larawan ng Pupurihin ang pangalan mo'y dadakilagin. wala na sa'yo maihahampi. Awit ko'y iyong dinggin. Come on! Lagi ang ating nadarama. Sa tuwing Kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Sa'yo'y sumasamba natin ang ating nadarama. Ang puso ko'y sumisigla. Sa'yo'y sumasamba. Sa'yo'y sumasamba. Sa'yo'y sumasamba. Yes, Lord. Tunay mo, Panginoon, ang iyong presensya. Ang patuloy naming hinahanap. Dahil, Lord, walang ibang magpupuno sa amin kundi Ikaw. We worship you, Lord, sa umagang ito. Pag-ibig ng Diyos ay di magmamahali. Nilayanan, hindi magwawakas. Ang ito'y laging bago.
tahimik ang puso ko, nagpupuri, O Diyos sa'yo. Dinadakila ka, sinasamba, O Haring Diyos, dakila ka. O Haring Diyos, dakila ka. O Haring Diyos, dakila Yes, Lord. Dakila nga, Panginoon, sa iyo ang umagang ito. Pinupuri ka namin, tinataas ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon. Ihanda mo kami, Panginoon, sa umagang ito, sa mensaheng amin pong mapapakinggan. We give you glory, honor, worship, and praise. In Jesus' name only pray. And everybody say, Amen, and Amen. Palakpakan po natin si Lord bago tayo umupo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Muli po ay malaking kagalakan po na kami ay I believe every month, nandito na every second Sunday of the month. Pwede bang palakpakan po natin si Lord? Yeah. Parang mahina po yung palakpak mo. Mukhang hindi kami welcome. Yeah. I believe welcome na welcome po kami dito. At very warm ang inyong pagsalubong palagi sa amin at ganoon din naman po kami. Amen. Amen po ba? Amen. Isang kagalakan po na kami ay patuloy na nairito at sama-sama po tayo na hindi lamang maglingkod, hindi lamang makinig, kundi gawin ang ipinapagawa ng Panginoon. Amen. Amen? Amen. Now is the time na wala na po yung kanya-kanya, wala na yung parte-parte, wala na yung baha-bahagi, at wala na ho yung pangalan ng church. It Amen. doesn't matter kung anong church tayo belong, ang mahalaga, we have only one God and one Savior. Amen po ba na pinagpili ko na? Amen. So, before I continue I believe ito po inihanda ng Panginoon sa umagang ito sa bawat isa sa atin. Tayo po'y sandaling humingi ng wisdom sa Panginoon at tayo po'y manalangin, idulog sa Panginoon ang ating pong mga sarili. Let's pray. Panginoon, sa mga sandaling ito, inihahanda po namin ang aming mga sarili sa pagtanggap ng iyong mga salita. Lord, sa buong isang linggo, marami kaming mga concern, marami kaming mga pinagdaanan, marami kaming mga gustong tapusin, mga tasks, assignments, or mga projects na dapat gawin. Pero Lord, since this is the day that you have made, and this is the rest day, ika-7th day, Panginoon, ngayon, na kung saan itinalaga mo na banal. Lord, nais po namin ilihandog sa inyo ang mga oras na ito sa aming pananatili sa lugar ng bahay-sambahang ito. Ay huwag mo pong hayaan na maagaw ng lahat ng concern ng mundong ito ang aming kaisipan. Maging ang aming emotion, O Diyos. Ano man ang aming nararamdaman, physically man ito, Panginoon, ay amin po itong hinihingi sa inyo na bigyan mo kami ng kalakasan, ng kagalingan. At kung ito man ay emotional, ikaw po ang Diyos na magpayapa ng aming mga damdamin. Lord, ang aming isip, alisin mo lahat ng mga worries, alisin mo lahat ng mga fear kung meron man,
At anumang problema ang aming kinakaharap today, ikaw po ang Diyos na mangungusap sa amin. Panginoon, dalangin po namin na maging pagpapala ang pagpunta namin dito at hindi po ito maging kabigatan sa amin. Lord, ang gawain pong ito ay gawain mo. Nandito kami para katagpuin ka. Nandito kami para maranasan, Panginoon, ang iyong pangungusap base sa iyong mga salita. Kaya Lord, salamat po sa umagang ito, binubuksan po ang aming mga puso at hinahayaan namin na ikaw po ang mangusap sa mga buhay namin sa umagang ito. We will focus on you, Lord. We give you praise. We honor you. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. And amen. Kung maaalala po ninyo na ibahagi ko the last time yung cause of being disciple. No, malaki ang kapalit ng pagiging disciple ni Christ. Naalala niyo po yun yung tatlong bagay na yun? Sino po yung nakakaalala? Sabi, di ba? First, if anyone would come after me, decided to come after Jesus, sabi doon, he must first deny himself, take up your cross, and follow me. Yan, naalala niyo po yun, di ba? So, this time, hindi po cause of being disciple ang ating i-review o pag-aaralan, pero ito po ay connected doon sa preaching na yon. Ano ho? And the title of our message today is Marks of a True Disciple. Meron palang katangian, meron palang palatandaan na isang Kristiyano ay tunay na disipulo ni Kristo. Tingnan mo nga yung katabi mo, sabi mo sa kanya, humanda ka. Ba't parang ayaw niyo kong kausapin yung katabi mo? Yan. Meron pala hong mga signs or palatandaan, marks of a true disciples. Alam niyo po, nowadays, napakadaming mukhang Kristiyano. No? Manood kayo ng mga vlogs sa Facebook. Ang daming nagpapahayag ng salita ng Diyos ngayon. Ang daming nagko-quote ng mga verses. At kung hindi po tayo magiging maingat, lahat yon tatanggapin natin. And we have to distinguish kung alin doon at sino doon ang mga tunay na disciple ni Christ. No? Kaya pag-uusapan natin dito, marks of a true disciple. And this time, we will analyze also ourselves kung tayo ba ay tunay na mga disciple talaga ni Christ. And syempre po, for those of you na bago pa lamang ang kanilang paglakad sa Panginoon, ay makikita po natin at maiintindihan sa mensaheng ito na ito pala yung lakbayin, ito pala yung destination na kinakailangan po nating puntahan at lakaran. Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, handa ka na ba? Handa ka na ba? Ayan. Huwag munang magbubukas ng Facebook at ng Messenger. Okay. Amen po ba? So, yung mga digital Bible natin ay buksan po natin sa unang Pedro, chapter 3, verse 15. Yung mga may physical Bible, yan, medyo less po yung temptation na magbukas ng ibang application. Pero for those of you na may digital Bible, paki-turn off muna ang inyong mga data at buksan natin ang ating mga Bible sa unang Pedro, kung ang Bible niyo po ay Tagalog, unang Pedro chapter 3 verse 15. Sabi po ng chapter 3 verse 15 ng unang Pedro, igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso at sambahin ninyo siya bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa na nasa inyo. So sabi po ng 1 Peter chapter 3 verse 15, ito po ay tagubilin sa mga sinulatan ni Apostle Paul. Sabi niya dito, igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso. Ang isang totoong disipulo ni Christ ay mayroong malalim na pagbibigay galang sa kanyang Panginoon, sa ating Panginoon. At sabi dito, sambahin ninyo siya bilang Panginoon. No? Magkaiba ho, sabi nga, paulit-ulit. Sino po dito yung nag-undergo na ng Bible study?
Taas po ang kamay. Si Ben. Ng discipleship, yung tinuturuan ng ating mga pastor sa kanilang bahay. Marami na po ba? O meron na, ano ho? Yung nagkaroon na ng experience na kayo ay puntahan sa bahay at nagkaroon na ng lesson ng Bible study. No? Napakahalaga ho nito. Kasi dito ho magsisimula ang ating understanding ano ba yung kasunod after nating tumanggap kay Kristo. No? Kaya napakahalaga, sabi dito, hindi ho natin mauunawaan itong unang Pedro chapter 3 verse 15 kung hindi ho natin sisimulan na tayo ay mag-request kay Pastor, kay Kuya Jeff, kay Ate Luzby, o kung sino pa man, no, kay Ate Lilia. No po, kung sino pa man ang pwedeng magturo sa inyo na, Pastor, pasyalan mo naman kami sa bahay. Kuya Jeff, Ate Luzby, gusto po namin mag-aral ng iyong salita. Napakahalaga po sapagkat ang tunay na disciple ni Christ ay mayroong interest, no, sa salita ng Panginoon. Kaya sabi dito,